Okay, ito ang mabilisang pagtalakay natin sa desisyon ng Korte Suprema tungkol dun sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte at ano ba talaga yung ibig sabihin ng mahalagang term na ginamit dito, yung void ab initio. So, ang tinitingnan natin dito, yung mismong desisyon ng Korte Suprema, yung GR Nos 278353 at 278359. Tungkol to sa pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Duterte. Bakit ito mahalaga? Kasi nagbibigay linaw to sa mga patakaran ng impeachment sa ilalim ng ating konstitusyon. Okay, una, idineklara ng Korte Suprema na yung Articles of Impeachment na sinampalaban kay VP Duterte, specifically yung sa pang-apat na complaint, ay void ab initio. Pangalawa, ano nga ba tong void ab initio? Well, ayon mismo sa desisyon, no, ibig sabihin niyan, walang bisa mula pa sa simula. Invalid from the very beginning. Kumbaga, nangyayari to kapag yung isang bagay, like yung Articles of Impeachment dito, labag pala sa batas o sa konstitusyon mula pa lang nung ginawa. Gets? Kaya wala siyang legal effect para bang di nangyari. Tapos, panghuli, bakit naging void ab initio yung articles? Simple lang. Nakita ng korte na lumabag to dun sa one-year bar rule sa Article XI, Section 35 ng Konstitusyon. Alam mo yun, yung bawal mag-initiate ng impeachment proceedings sa iisang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Yun. Saka may violation din daw sa due process. Kaya yun, nung sinabing void ab initio ng Korte Suprema, yung Articles of Impeachment, ibig sabihin, wala talaga itong legal na epekto o bisa dahil sa mga naging paglabag sa konstitusyon.